Okay, so we are down to number 2. So I think it is a good opportunity din na i-raise natin yung bar natin in terms of first timer na pag sumasampa po tayo. So as a first timer talaga on board the vessel, ikaw po ay bibigyan po ng mga checklist of familiarization form. So, babasahin mo yon yung mga checklist na yon. Tapos po, pagka sumampa kayo, sila third mate, no, i-assist ka kung saan ka iikot na part ng mga barko. So, yun po yung mga pwede po nating gagawin, no? May mga familiarization din tayong gagawin on board the vessel. So, same din yung principle, we need to become familiar, no, sa mga duties natin, responsibilities. So very important na ikaw as a first timer na cadet, magbasa ka ng safety management system nung barko, or what we call the Bible of the vessel. So yun po yung SMS. Yun po siya, lahat po ng mga regulations mo doon na nire-regulate ng isang company or ng barko nyo, babasahin mo yun. Nung cover to cover, dapat familiar ka doon. Yung ibang tawag naman din po doon is IMS or Integrated Management System. So ito yung mga parang SMS na din, na iba-iba po yung version, pero same principle siya. Lahat po ng mga regulations, nung IMO, lahat po ng mga national, international regulations, nandun na po siya. Kaya po, para siyang Biblia, na kung saan makita mo lahat ng mga nakasulat doon. And of course, you need to really study, no? So better, magdala ka din ng notebook na maliit, tapos may ballpen ka. So pag for example, magpapamiliar ka sa mga duties mo, magsusulat-sulat ka din, no? So better na dala po kayo ng maliit na notebook. Pwede rin kayo humingi yan sa barko. May mga provisions tayo na mga ganun. So, para po maging familiar ka. No? So, as a first timer po, of course, we need to do adjustment. No? So, ako lagi kong sinasabi sa mga kadete ko na please huwag kang umuwi. No? Kung kaya po magtiisin, tiis ka dyan. So, alam ko naman po na mahirap talaga yung tatahakin nating journey on board the vessel. But it doesn't mean na imposible siya. Ha? It is always possible, no? Basta po, meron kang mga magagandang qualities din as a cadet. So, as a cadet, dapat po nakikisama ka, no? So, of course, kailangan po natin mag-adjust talaga yung mga ugali ng mga kasama natin. At ikaw din, no? As a first-timer, ayun nga, parang, kung ka ba, sumunod-sumunod ka lagi, di ba? Kasi pag dinefine mo yung apelyido ko, main yun, no, this is a good follower. Yun po yung meaning. So, dapat kayo maging good follower kayo sa mga nakakatanda sa inyo sa barko, kasi kayo po yung mga kailangan pang turuan, no? So, wag po kayo mahihiya magtanong. Pero ayun nga din, dapat po, ina-assess mo din yung sarili mo na for 3 months ka na, 4 months ka na, parang wala ka pa rin alam. So, there is something's wrong with you, no? So, ganun din yung magiging take mo doon. So, sa case naman po ng mga mura-mura, ganun, may murahin ka, no? Tapos may mga kupal kang kasama. Ang very important mo po na gawin is you control yourself, no? Yan po yung pinaka dapat na take mo sa life, no, on board the vessel. Kasi yan yung natutunan ko sa pagtuturo, actually. Tapos pagbabar ko din. It's very hard to control other people, but you can always control yourself on how you're going to react to your colleagues, sa mga mura nila or anuman. But of course, ikaw, no, magpasensya ka na, no, ikaw na yung mag-adjust. Tapos po, lagi rin po tayo magdasal, no, sa mga ganung cases of difficulty, kasi mahirap talaga yung mga ganon, no. At of course, yung prayers na yon, of course, no, yung reason natin bakit tayo nagsistay sa barko, di ba? So, lagi po, control natin yung sarili natin, maging pasensyosoan lang din, wag po tayo makapag-away sa barko, no? So, ang goal natin is ma-rehire tayo. Ha? Ma-finish yung contract natin ng safe and ligtas po tayo. At lagi ko itong sinasabi sa mga seaman namin sa Status Maritime at sa Sunrise Manning Agency na ang pride and joy ko po as a trainer, no, is seeing you back here in the Philippines safe and sound. Buo po yung katawan, no? Naglalakad, okay? Hindi nakakabaong, okay? Wala pong kulang yung body parts, ganyan. Ganyan yung pride ko as a trainer. So sana, no, pag sumampa po tayo ng barko, we always talk to our family, no? We talk to God, we adjust on board the vessel, and at the same time, let's always pray. Okay? So, yun po yung mga tips po natin. So, comment na lang po kayo kung mayroon pa kayong mga tips din. Okay? Thank you.